Hello, friends! Welcome to Tito Arlie and Friends, kung saan bawat tao Ay may kwento, at bawat kwento ay may kwenta. Introduce muna namin yung guest namin for today. Hi! Hi! Medyo ano ang term ngayon sa mga bata? Yung mga Alin? sa amin kasi mga mahinhin eh. Ewan ko, shy type. O shy type. Okay, mag-share si Maymay ng story about sa college life, saka some of childhood story niya. So, Ready ka na ba? ready na? Ready! Ready. Anong year mo na pagpasok? Second year po. Since magpapasok ka na, di ba? Anong course Oh, mo? course pala. Anong No. course? BS Ed. Eduk. Major in Filipino. Oh! Feeling mo ba ipo-pursue mo yung pagti-teacher? Tama na? Pagti-teacher? Before po kasi, dream ko po talaga maging teacher. Syempre, yung sa life ko po, yung status ko, parang nagiging practical po ako patagal ng patagal. Kasi dito po sa Pinas, yung sweldo ng teacher, di ba, hindi po siya sapat, ganun. Medyo parang hindi Kaya parang sustainable siya, pero hindi ka magkakaroon ng yaman. So, anong plan mo since may mga realization ka? Oo. actually di ko pa po na-figure out, pero pwede po na i-pursue ko yung pagiging teacher ko, or maghahanap po ako ng ibang work na alam kong Align naman. opo. Like ano bang mga nakikita mo sa ngayon since ka na, second year ka na, parang Ilang mahirap. years ba? 4 years. 4 years. Tapos meron ka pang dito LTE. May Let exam, may let. LEP po. Let. May let ka pa. So dapat yung mga preparation mo ginagawa mo na kasi kung parang yun, 'di ba? Parang after a year mo pa, pag third year wala ka na masyado, pro major na yun, mahirap ka na mag-switch ng course, 'di ba? Opo. Ako nakikita ko po yung kasi ngayon po, 'di ba, in demand po yung mga call centers, ganun. Mga sa technology, kasi nowadays po, parang puro technology na lang tayo. Kaya parang dun ko po nakita yung sarili ko. Sa office, ganun. Ang problem kasi ngayon, madalas sa call center, Lapit ka kami. 4 years ka rin, no? Mga 4 years Yung ka rin. ngayon, yata oo. Oo. Kasi dati, naalala Kahit- ko sa amin, kahit hindi graduate. Kasi basta may exam lang, Oo. mapasa may mga exam. So, mangyayari para mag-graduate ka lang, tapos mag-ship ka ng iba. Oh. Hindi mo talaga ipo-push yung Pagiging pagti-teacher. teacher. And ang plan ko po talaga is magka-college lang po ako. Tapos parang magka-degree lang po, gan. Pero yung board exam ba yun? Yung sa let? Hindi ko po alam nga. Hindi Sa mo pa. ngayon, hindi ko pa po alam. Kasi nga, ang Basta niya is... gusto ko po makapag-aral po ako, makatapos muna ng college. Bakit major in Filipino? Po kasi, wala po kasi akong choice. Dapat po English talaga kukunin ko. Wala pong English sa PLMAR. Wala rin naman po akong pera pang private, ganun, or sa ibang school. PLMAR kasi Ano bang is doon? free. Free yung PLMAR, Opo. di ba? Pero ano yung Siya. mga major doon available? Po, math tsaka Filipino. Ayun lang. Limited pa. Limited. Pero yun yung kinagandahan sa ngayon since nag-o-offer nga yung Marikina ng mga libreng Free. paaral. Yun ang maganda, Yun nga lang, no? yung options mo limited, di ba? Pero since kailangan nga niya makagraduate in practical wise, grabe, ilang taong ka pa lang, tapos naiisip niya na yung ganyan. Kaya nga yung magiging pwede mo Future. maging trabaho. Oo. Sa amin dati, parang makapag-graduate ka kasi ito yung uso. Oo. Ganun dati. Kaya ang Nahubog dami na lang nating... ako ng experience ko sa life. Ayan na, mapupunta Ayan na na. tayo. May tissue dyan Pero yun nga, parang masyado siyang bata para maisip niya yung mga ganung bagay.
So maaga kang nag-develop ng mga Opo. ng pag-iisip mo sa reality, no? O realization mo. Paano mo ba masasabing nahihirapan ka or saan nag-lead na mamulat ka na yun dapat ganito, dapat ganyan? Siguro tito sa ano po, pinaka main is yung financial problem. Kasi parang yung nag-ano po nun is yung pag-iwalay po nila, mama at papa, ganun. Siyempre, parang sila mami lang po yung tumutulong sa akin, si daddy. Nahihirapan po sila. Ilang taon yun yung nangyari yun? Bata pa po ako nun, parang 5, ganun something na ako. nun. Ay, ilang taon ka na pala? 18 po. Ay, 18 na. 5 Ang years bata mo. old. 5. So, ano yung mga naging factor sa'yo ng nangyaring mga ganun? So, yung parang naging mas mulat ka kung ano yung... Ano tito, nagkaroon po ako ng depression. Kasi hindi ko naman po parang sinasa-diagnose yung sarili ko. Pero makikita mo naman po sa tao kapag mayroon silang depression. Nagkaroon po yun ng impact sa akin yung mga nangyayari, ganun. Tapos parang ako po, yung sarili ko, tinutulungan ko po. Ako lang yung tumutulong sa sarili ko, ganun. Napakahirap. Kasi, Yeah. di ba po, kapag yung, may parents ka, yung mama mo, siya yung una dapat nakakakita ng mga, yung katulad ng first menstruation mo, ganun. Wala po sa akin. Parang ako lang lahat. Natutunan ko lang lahat sa sarili ko. Yun nga. Naiiyak na ako. Ako din eh. Yun yung problem. Pero, hindi naman sa pero hindi naman lahat rin ng parents, since nandyan sila is nakakatulong rin naman, di ba? Pero lucky po sila kasi may parents sila. Sa bagay, tama. Malaking point yung Nandyan sila. may physical Oo. na makikita mo nga. At least, di ba, kahit anong pinagdaanan mo. May magandang outcome naman. Oo, Mas diba? mulat siya ngayon kahit 18 pa lang. Oo. Kasi po, si Papa, kahit po siya, nandyan po siya, parang emotionally absent po siya. Si Mama naman po, physically absent. Ganon. Kaya mahirap po sa akin. Alam mo yun nga, yun yung sinasabi natin ng mga first, yung tungkol sa depression. Nowadays kasi talaga, since na introduce na sa atin yung depression, naiintindihan na natin ngayon na meron pala talaga yung mga ganong stage na may pinagdadaanan, tapos kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Dati parang problematic lang ang dating, di ba? Ngayon, yun nga, natatag na siya as depression. Kasi sabi mo nga, hindi siya para sa self-diagnose na sinasabi nga nila, di ba? Pero mararamdaman mo, di ba? Oo. Na may Sa kakaiba sarili mo. naman. Oo. Yun, buti nga na overcome mo kahit sa sarili mo, di ba? Yun nga lang, syempre may mga ka pa rin sa ngayon, may mga sana, what if, di ba? Pero since nandyan na yan, nangyari na sa'yo, di ba? Pag-thank you na lang natin at na-survive mo yung sarili mo. So, paano yung mga schools mo nung, like, high school? Grade school. O grade school, high school? Hindi naman po sa thankful ako na nagka-COVID. Pero parang blessing in disguise po siya. Kasi hindi ko po kailangan na pumunta ng school, ganun. Kasi nung mga time po na yan, hirap din po kami. I mean, di naman nung time lang na yun, hanggang ngayon naman. Pero hirap po kami. So, minsan wala po akong baon. Pero buti na lang po, nandiyan si Mami. Binibigyan niya po ako, ganun. Just to clarify, Mami is yung lola mo, Yes tama? po, si Mami. Saang side yung mami? Kay Sa Papa po. Father's Father's side. side.
Ah, So parang siya yung ama na sa'yo Silang dalawa po ni Daddy. Yung naging Unfortunately, present Daddy po. sa buhay. Parang gano'n. si daddy niya wala na rin. Opo. Ang ano lang nito, yung pandemic talaga. At least meron tayong nakuhanan ng good side, parang may pros pa rin kahit paano sa nangyari sa pandemic. Gaya nga yung mga iba, gaya ni Maymay, wala siyang pamasahe. So thankful kasi nakakapagtuloy siya ng pag-aaral kahit nasa bahay, wala siyang pangkain. Siyempre, Paano yung ano? Di ba online class yun? Oo. Nag-ano po ako, modular, kasi wala po akong gamit na device. No? may option Yun pa. yung ano, di ba? Papel-papel. Opo. Ah, Kung kinukuha po namin siya sa school. Oo. Tapos ipapasa niyo rin sa school. Ipapasa po namin. Ang galing pwede palang mamili nun. Buti nga, di ba? Oo. Hindi, magaling rin siya. Oo. Solo, parang self-study. Opo. Mm. Mahirap din siya, tito, kasi self-study. Ikaw lang magtuturo din Tapos ang sa dami, sarili. di ba? Opo, ang dami, nakakatamad. Nakakatamad yun. Totoo naman. Nung mga time na po na yun, kala ko nga po, parang babagsak na ako, ganun. Kasi, ang hirap po talaga niya eh. Pero tuloy-tuloy ka, wala kang stop, wala kang ano. Wala po. Nice. Takot din po kasi ako. Meron po kasi akong fear of missing out. May ganon? gusto ko, Alam mo. Anong tawag gusto doon? din po kasi talaga na makatapos na. Ano yung fear of missing out? Para sa aming mga oldies. Parang tito, di ba, Parang- kunwari sa teens, Oo. nagaan sila, party-party, ganun. Parang, nakatakot na ma-miss out mo yung bagay na yun. Parang sa stage ng... So parang Sa parang... school po, parang takot po ako na mapag-iwanan po nila ako. Oo. Ganun. May tawag na pala doon. So FOMO. parang merong, ha? FOMO, FOMO. fear of missing out. Oo. So parang ayaw mo na nileft behind. Ayoko Ayaw mo rin po. kahit papaano na nalileft behind ka, Opo. naiiwan ka ng iba. Yun. FOMO. So alam na natin. Oo. May ganun pala ako nun. Knowledge. Hindi ko lang alam yung tawag. Parang nasa sa'yo yung pressure, Opo. di ba? Though, parang ang lumalabas kasi ngayon is kung anong kaya mo, yun na lang yung ginagawa mo. Pero, pinupurso mo sobra kasi ayaw mo, yung pressure na nandoon na ayaw mo nga ma-left behind, yung FOMO. At least, di ba yung mga ganong negative yun eh. Pero sa'yo, nagagamit mo siya as positive towards dun sa situation mo. Laban lang, ganun. Kasi ayaw mo namang pag-iwanan. Alaksan. Alaksan. Laban lang, alaksan. Sponsored. Sponsored. Sana nga. Sana, meron. So ngayon, balik na tayo sa ngayon. Talagang, paano ngayon yung schooling mo? Saan? Pumasok po kasi ako sa work ko ngayon kasi bakasyon. Pero ngayon po, ganun pa rin. Para ang nangyari po nung nag-college ako, si mami pa rin po yung nagsusupport sa akin. Binibigyan niya po ako every month ng allowance, 1,500. Which is hindi po kasya, pero pinagkakasya ko kasi wala naman po Wala na akong, papasahin ngayon. wala naman po akong choice eh. Wala po akong ibang pagkukuhaan ng allowance. Ganun. Kaya naisipan mo mag-work. Yes po, ngayon po na bakasyon. So etong work mo ngayon, parang part-time na buong bakasyon meron kang work. Opo. May sahod. Opo. Pwede pala yung ganun. Oo. Basta ba 18? Pwedeng mag-work na? Pero ang kinagandahan sa work niya, hindi physical work. Kasi dati ang option mo lang pag nag-i-study ka, crew. Oo. Diba? So ngayon, ang work mo doon ay Call center po, collection agency. Galing no? collection agency. Anong accounts yun? Di ba may mga accounts? Anong ano? Mga po, loan apps, gano'n. Yung mga... So ikaw yung nagtitext sa amin ng minumura mo kami. hindi mo Tapos kami gano'n. uubusin mo pamilya ko. Hindi. Ikaw pala Loan yun. shark yun. Loan shark pa yun. Galing. So ilang hours yun, yung work mo? 8 to 5. Talagang Parang full-time siya at the same time. Ang tawag doon? May term lang. Oo. So, paano pag bumalik ka na ng school? Paano na yung Ano work na mo? po ako resign. Ganun lang. Bakasyon ka lang mag-work. Opo, kasi yung school po namin,
ano siya, araw-araw din po siya. Kaya hirap. kahit Hirap gusto ko sa- po pagsabayin, hindi ko Ang po hirap. kaya. Kung mas papipiliin po ako, pag-aaral po yung pipiliin. Ay, tama. Galing. Iniisip ko yan eh. Pag ang tao or nag-aaral na tao nakatikim ng pera, Pera. Mas mas gugustuhin niya na. lalo na sa situation niya na Oo. medyo talagang kailangan niya ng pera, di ba? Buti, ang galing ng mindset mo Mm-mm. na talagang itapos mo muna yung pag-aaral. Kasi, pagka sinabi mong babalikan, ilan lang yung nagtagumpay na babalikan yung pag-aaral eh. Mm-mm. Lahat yan talagang hindi na nababalikan. So, good yun. Pero ang ano doon, ang question ko, di ba nag-work ka? Saan ka nag-work? Sa Eastwood po. Sa Eastwood. Babiyahe ka. Opo. Eh di, 7 a.m. umaalis na po ako sa bahay. eh di, sa bagay, may sahod naman na, Oo. no? Monday to Friday lang. Saturday po. Monday to Saturday. Monday to Saturday? Oo. Yes. Kasi nga, ano, Nagulat nga din po ako Tapos kasi 8 ang to alam 6? ko, Saturday tsaka Sunday po, di ba, day? Oo. may mga times ba na, kumbaga hanggang ngayon, naapektuhan ka pa rin nung past mo or ngayon, nung current situation mo, like, meron ka bang mga phases na talagang ayaw mo na mag-aral or nalilimutan mo na alagaan yung sarili mo, parang ganun ba? Kasi Meron. 'di ba, maraming times na talagang yung mga taong nakakaranas ng ganyan lumilihis eh. Oh, Buti lalo nga, pag teenager. oo, yun yung mga teenager age, 'di ba? So may mga ganun ka bang phase? Meron po. Parang, di ba nung pandemic po, alam naman natin na marami po sa atin yun nga po, yung nagka-depression, gano'n. Mm. Parang dun po mas lumala yung nararamdaman ko nun. Tapos, napunta po ako sa point na nagsi-self-harm. Ay, Self-harm? Yes po. Ano naman ako? Pero, in-stop ko naman po siya. Pero, anong nasa isip mo nung ginagawa mo na yun? Ano po, so parang sobrang sakit na po kasi. Parang hindi ko na po kaya. Yun yung sinasabi ko nga na wala siyang outlet. Outlet. Oo, kasi parang sinasarili niya lahat eh. Yun So, pala wala kang outlet nung time na yun, kahit sa mami mo, hindi mo siya na-o. Wala po. Kahit sino po sa pamilya. yun yung problema. Pala, meron kang pros nung pandemic kasi nakakapag-aral ka. Kaso yung cons, nasa bahay ka tapos wala nga Oo, wala siyang makausap wala nga siyang din. kausap Nung sa time bahay. po na yun, parang nakikita po nila ako, nakahiga lang. Kahit po maligo, di ko po nagagawa ng ilang araw, ganun. Tapos parang bigla po ako magkakaroon ng time na araw na productive po ako, ganun. Tapos biglang ganun na naman po. Nakikita po nila ako as tamad, pero di po nila ako tinatanong kung okay lang po ba Oo. ako, ganun. Yun yung may napanood lang ako na na even yung mga friend na masayahin, dapat kinakamusta nga. Totoo. Kasi hindi mo alam kung ano yung nasa isip nila. Naiiyak ako. Binaano lang ako kasi may mga ganun nga talaga, no? May mga pinagdadaanan. Meron talagang akala mo okay lang, tapos yan, gaya nga sa'yo, yung approach ng ibang tao, akala nila tamad ka since hindi ka kumikilos. Okay. Yun yung mahirap kasi dapat nagbo-voice out ka. Hindi ko alam kung anong problem kung ba't di ka magbo-voice out. Ano bang nakikita mong hindrance kung bakit hindi ka makapag-voice out sa ibang tao? Kasi po yung thinking po namin sa inyo po 'di ba ano po tawag sa inyo? Millennial po kayo dun? Or boomer na. Uy, grabe! Ay, hindi, charot lang. Millennial pala. Millennial pala. Oo. Yung age gap, tsaka yung sa thinking po, magkaiba po. So, parang pag Sobrang- nagsabi ka po, pwedeng sabihin nila na, wala, nasa utak mo lang yung ganyan. Minsan sasabihin, no, kaartehan. Po, Ang sakit wala yan. nun. Piliin mo kasi na mas maging masaya, ganon. Pwede po ba yun? May isang example eh. Parang may option ka dyan na
ay, ito na lang pipiliin ko maging masaya. Oo. May isang example nun, hindi ka makahinga, tapos sasabihin, huminga ka kasi. Di ba? Uy, kasi Wala kang malalim. option eh. Tapos yun yung bibigay sa'yo. Tama. Yun yung mahirap nga, no? Kasi, though admitted kami, sa era namin, hindi uso depression. Hindi talaga. Hindi uso depression. Kaya nangyayari, hindi naman sa pag-ano, pero marami rin sa mga ano pa dito, ka-level namin na medyo napariwara. 'Di ba? Yun yung pag-uusapan natin minsan, 'di ba? Siguro yung way ng coping mechanism namin dati, tinitigasan lang namin yung loob namin. To the point na yung iba hindi kaya, napupunta sa ibang direksyon. Diba? Parang yun yung nagiging coping mechanism namin dati. Hindi, tigasan mo lang. Kaya mo yan. At least sa ngayon, meron silang mga term na identify nila yung problem nila. Diba? Problem lang ulit ay yung kung meron kang outlet. Diba? Yun yun. Essence, wala ngang outlet. Diba? Hanggang saan umabot? Sinasarili. Oo, hanggang saan umabot yung ano mo. Self- Feeling ko parang rebel stage yung dating nung era na yun. Kasi lahat ng mga tao may rebel stage, hindi lang natin alam eh. Parang yung iba medyo sakto lang. Yung iba, kasi ako may era ako na nagiinom ako eh. Pero hindi naman ako sa parents ko nagagalit or ano. Talagang gusto ko lang i-explore, parang ganon. So hanggang saan umabot yung stage mong yun? Nung time po na yun, di po ako masyadong naglalabas eh. So parang talagang pinakain po ako ng utak ko eh. Na yung sa self-harm po, parang napunta siya sa nag-a-attempt na ako, ganun. Na, kasi, In? opo, pero di po ako nagsasucess kasi mas nangingibabaw po yung gusto kong mabuhay. Gusto kong patunayan na may mararating ako. Ganun. Ganda nun. Kahit parang, yung mga panda-down po nila sa akin, yung mga sinasabi nila na, matutulad ka sa mama mo, mabubuntis ka ng maaga. Parang yung mga sinasabi po nila sa akin na yun, masakit po siya, pero ginagamit ko na lang po siya as, para motivation, gano'n. Galing ng pag-iisip mo. Kasi, number one mong kakampi, Sarili mo. sarili mo. Kaso, number one mo rin kalaban yung sarili Sarili mo mo. din. Diba? So, at least, sa dami ng mga binato sa'yo, yung nagtagumpay, yung sarili mo pa rin, diba? Tapos pinili mo yung sarili mo. Oo. Galing. Pinipili lang ko na lang iyak. Hindi, diba? Kung nandudun ka sa stage na yun, pag nandudun ka sa stage na yun, masaya ka lang. Hindi mo naiisip kung ano yung mangyayari. Yung ahead of time, pag nagiinom ba ako, may hindi, pag nagiinom ka, masaya ka lang. Yun yung nasa isip mo, diba? Buti hindi ka nabarkada sa mga maling tao Tao. rin. Madami, tito. Pero Kada ka din. Opo. Pero parang mas nangingibabaw po yung wag ako magpapa-impluwensya. Yung kahit na sumasama ka sa kanila, ganun. Pero nandun pa rin yung goal mo. So yun nga, ine-explore mo rin siguro yung sarili mo pa. Kasi nga, di ba, meron siyang fear of missing out. Oo, kaya nag-join ka Explore rin siya, siya. oo. Anong mga friend mo noon nung time na yun? Anong mga klase? Makakategorize mo ba? Or at least dalhin mo lang kami dun sa scenario kung ano yung mga friends mo. Opo. Mga nagiinom, ganun. Gabi-gabi nagiinom. Meron ding mga pwede ko ba sabihin? Oo naman. Ibiblit na lang namin. Nag-smoke. Meron po mga ganun. Pero so far, wala pa naman pong nagda-drugs. Uy, drugs pa rin yun. Bata pa rin. Yun. Pero anong age bracket nila? Kasi kaka-18 mo lang, Oo, okay lang 18 yan, lang. nangyari. Yung mga friend mo yun. Age ko po ba? Or sila? Age mo nung time na nag-friend ka sa kanila. Last year lang po. Last year. Netong past 5 months. Ah, Parang doon po ako lumala kasi
nasa ano po ako, break up. Parang dinidistract ko po yung sarili ko dun sa Ayun. Kailangan kasi ng distraction. di ba? Distraction. Parang akala ko po nun okay lang ako kasi masaya ako kasama ko yung mga friends ko, ganun. Oo. Pero pagka umuwi ka na, mag-isa ka na, tahimik, parang dun mo marirealize na masakit pa din pala, ganun. Parang ang hirap din pala na lahat ng problema mo nagsasabay-sabay. Oo, nagpapatong-patong kasi ongoing yung ano niya yung syempre hirap pa rin siya sa pag-aaral niya, di ba? Kaya Tapos nga may siya additional nag-work. Tapos problem. nagkaroon pa ng ano ba yan? Pero okay na kami ngayon. Okay na kayo ngayon. Workout na namin ulit. Pero ang ano ko dyan, ang question ko, since meron kayong pinag-awayan, dapat, ay hindi pala question, ito ay ano ko lang, opinion ko lang, na dapat, kung ano yung pinag-awayan nyo, masettle nyo before kayo maging okay. Kasi, kung yung pinag-awayan nyo is sinettle nyo ng sorry lang, pero hindi nyo kinokorek, yun pa rin natin yung pag-aawayan nyo nun. So, hindi ko kailangan alamin kung ano yun. Ang sa akin lang, kung ano yung pinag-awayan nyo, dapat i-correct nyo yun. Kasi babalikan pa rin kayo nun. Yun. Sa amin ni tita mo, laging pag may pinag-aawayan kami, ang unang gagawin is actionan yung pinag-aawayan namin. Alamin kung ano. Tapos, kailangan may admission. Diba? Yun. So, based dun sa scenario nyo, yun lang yung masasabi ko, mapapayo ko dapat kung ano man yung pinag-awayan nyo nung time na yun, na umabot pa kayo sa breakup, dapat ma-resolve nyo yun, tapos promise nyo sa isa't isa na hindi na mauulit. Diba? Kasi, sooner or later, pag-awayan nyo ulit yun kung hindi nyo masasettle. Yun lang yung advice ko dun kasi mahirap eh. Lalo na ngayon, working, ano ka pa, nag-aaral ka pa, paano kung dumating ulit sa point na mag-aaway ulit kayo, maghihiwalay kayo? Siyempre, minsan doble pa ulit yung sakit nun, 'di ba? Hindi lang yung ulit na masasaktan ka ulit, doble na yun. So, yun yung iiwasan nyo na, 'di ba? Para ikaw rin, open ka ba sa boyfriend mo? Boyfriend ba? Opo. Open ka ba sa boyfriend mo, sa mga problem mo? Sa family problem po, open naman po ako. Alam niya naman po yung situation ko, tanggap niya rin po ako. Pero pagka yung problema na po sa aming dalawa, parang ang hirap po na magsabi. Pero inaano ko naman po, binabago ko na ngayon na nagbalikan na kami. Tinatry ko naman po i-improve yung sarili. Meron akong i-share na story. Na, Sa atin. Yung ganyan na hindi pagsasabi. Somehow hindi pagsasabi ng mga feelings, hindi pagsasabi ng any small feelings kahit napakaliit. Oo. Kami kasi ni tita mo, lagi kami nagsasabi ng kayari, naiinis ako sa kanya. Alam mo, pero hindi yung time na mainit ka pa. Yung time na okay, na settle nyo ng natawid nyo lang kahit wala kayong pagsusorry, kahit wala kayong kunyari, nairita ka lang. Nairita ako kasi, nairita siya sa akin kasi hindi ko siya kinonsult sa isang bagay. Tapos, hindi niya nasabi yun. Nakalimutan niya rin daw na sabihin nung time na yun. Nakalimutan ko naman. Tapos, nung kinabukasan, may binabanggit ako. Tapos parang medyo mabigat na yung aura. Sabi ko, bakit kaya? Eh di syempre parang ako, since wala akong alam, at meron kasi kaming common na na agreement na lahat sasabihin mo sa akin, lahat sasabihin ko sa iyo. So may ganun kami. So hindi niya nasabi. Hanggang sa ang bigat. Tapos nag-ano kami, medyo ano ba 'yun, ganyan. Tapos nabanggit niya. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, di ba magsasabi tayo? Tapos, nung sinabi ko yung word na yun, yung agreement namin, di ba magsasabi tayo kahit small things? Doon siya Kaya nga, nakalimutan ko kasi. So, pero noong time na yun, okay kami. Naalala ko lang talaga. Sabi ko, valid ba yung reason na nakalimutan? Sa isip ko lang. Hindi. Pero anong gagawin mo? Admitted niya na yung pagkakamali niya. Tanggapin mo na. 'Di ba? Wag mo nang palalain na hindi dapat kasi, 'di ba? Nung time na yun, sinabi ko. 'Di ba? Ganon. Uulit-ulitin pa. Magkakaroon lang yan ng kumbaga,
isang Malaking problema, idwaan pa. dadagdag na naman, dadagdag na naman, sasabog ka. Pag sumabog ka, hindi mo na control Parang yung ganun sasabihin nga mo. yung nangyari sa amin. Oo, diba? Kaya mas okay na kahit alam mo yun, napakaliit na Oo. bagay. Open lang kayo. Open kayo sa isa't isa. Sa amin, hindi siya applicable sa lahat, oo. Pero yun ay nag-work sa amin. So, you may try it kung magiging effective sa relationship nyo. Di ba? Kasi panoorin mo to, Dane, Kasi diba? Shout out mo. Sino? Anong pangalan? Dane. Dane. Oy, Dane. Panoorin mo Panoorin ha. mo to. Ayun. Dapat, Naiipon kasi yun. Oo. Yung mga maliliit na yun, naiipon. Ngayon pagka na-feel yung cup mo na pinaglalagyan mo ng mga maliliit mong problema sa kanya or sa relationship nyo, Tatapon. pag, ano yung term doon? Umapaw. Umapaw. Pati ikaw sasabog eh. to the point na hindi mo na alam yung mga sinasabi mo, Oo. babalikan mo lahat ng Kasi kasalanan nga, niya, naipon lahat. pangit na. Pinakaiwasan mo kasi makapagsalita ka ng masakit. Oo. Dahil pag nakapagsalita ka ng masakit, mahirap bawiin yan. Hindi Lalo mo mababawi. Oo. Pwede pa Sorry. naman bawiin. Ano? Hindi, di ba? Mahirap na bawiin talaga. Hindi mababawi ng sorry. Kasi nasabi mo nga eh. Kaya hanggat maaari, di ba? Hold mo yung mga words mo. Isipin mo. Saka, hindi kami naniniwala pa pala. May isa pa kami. Dahil to sa, yung sa seminar natin sa church, di ba? Before oo. magkasal. Ito. Sabi ng mga couples, wag daw katutulugan yung pag-aaway, yung problema. Mali. Hindi. Kasi pagka... Tulugan mo na lang. Pagka pares kayo mataas yung emosyon. Oh, Oo. yun. Ang galing nun. Mas Mataas ang emotion. nadadagdagan yung problema nyo, mas Mas mag-aaway oo. kayo. Yun, maling-mali yun. Pinaka the best. Set aside mo yung galit mo. Oo. Isipin mo, baka ikaw yung mali. Kaya mahalaga yung admission eh. Oo. Kasi pwedeng ikaw yung mali, hindi mo lang kayang tanggapin. Mag-self-reflect ka. Yun! Ang gaganda ng mga terms ng mga Gen Z, no? Oo. Wala tayo niyan dati. Wala kami niyan eh. So yun, talagang hindi mo pa pwedeng hindi katulugan. Kung petty, kung kaya nyo pag-usapan before going to bed, pag-usapan nyo. Pero pag kung mabigat talaga. tulugan nyo kinabukasan, magugulat ka na lang. Okay na kayo. Oo, di ba? Okay na kayo. Malalaman nyo sino palang Hindi ka pa nakapagbitaw ng salita Oo. na masama, di ba? Yun kasi yun kapag nakapagbitaw ka na ng Napunta na tayo sa relationship. Kaya, parang kanina dapat childhood. Oo, childhood. Tapos, Babalikan natin yung childhood. babalikan natin mamaya. Kailangan natin na medyo light mood muna. Ayun, grabe, di ba? Ang dami natin na pag-usapan tungkol sa relationship. Hindi namin masasabing success yung amin, yung relationship namin. Siyempre, Wala lahat. naman po kasing perfect na Tama. relationship. Meron at meron kayong pag-aawayan in the midway. Pero nasa sa inyo yun kung isa-success nyo yung pag-aaway nyo into magandang usapan or i-worsen nyo, di ba? So yun. Saka doon tumatatag yung relasyon sa pag-uusap. Hindi ko sinabi Hindi sa pag-aaway. yung pag-uusap nyo tungkol sa mga kamalian nyo. Oo. Diba? Kasi, syempre, kahit naman matatanda, Diyos ko, gusto ko makapag-guess pala ng matanda, sobray na buhay pa. Tapos, yung mga struggles, diba? Para malaman ng Mga life iba. advice. Oo. Malaman ng ibang tao, yung mga new generation or yung mga bata pang mga relationship, na hindi porket nakikita mo magka-holding hands yung dalawang matanda, walang pinag-awayan yun. Oo. Diba? Ako po inisip ko, ilang away na kaya yung naayos nila. Diba? Nakita ko parang, ang sayo nila, ilang away na kaya naayos nila. Galing yung niya, no? Very matured talaga mag-isip si Maymay. Sige, natin, meron kaming hinihinog na guest na na matanda na talaga silang mag-couples. Kasi marami tayong insight na makukuha. Lalo na kami, kasi fresh pa rin naman kami sa wedding namin na marriage couple. So, yun, dami natin nakuha ang aral. Balik tayo sa childhood mo. Back to you. Meron ka pa bang mga gustong i-share na mga experience na nalampasan mo
Lalo na ngayon na nasa stage ka na. Feeling ko naman, nasa stage ka na ngayon na medyo okay-okay Stable, na. parang ganun. Yung hindi stable yung buhay, pero yung decision, Emotions ba? yung decision mo sa buhay mo, na-align mo 'di ba? Meron ka pa bang i-share na kahit worsen pa doon sa mga nakakwento mo or mga senaryo pa sa buhay mo na kung mababalikan mo na sana hindi ko pala ginawa to para merong matutunan yung mga ngayong nakikinig natin na baka ganyan rin yung ano nila situation, hirap sa pera, hirap sa family problem, hirap sa ano pa ba sa social, 'di ba? Meron ako tito pero sensitive siya. Ayun, friend, nag-share si Maymay ng story na hindi na namin kayang i-air Kasi very personal. very personal sa kanya yon. So yun, at least naging outlet kami dun sa story niya. Tapos yung mga learnings na lahat simula bata siya, alam niya na yung gagawin niya Pero since meron siyang FOMO, tama ba ako? So since meron siyang FOMO, may mga bagay na tinry pa rin talaga siya na i-friend yung mga gantong tao. So, I-try yung mga... i-try yung mga... Nag-inom ka na, no? Diba? Oo. Nakapag-inom ka na. Though, ano naman, basta moderate, diba? Kaso wala ka pa sa right age nung time na yun, diba? So yun, na-try niya talaga yung mga bagay na nagpa-friend sa iba-ibang tao. Siguro yung... Kahit bad influence. kahit nagiging bad influence kasi nga sa mga pinagdadaanan niya. So, yun yung mga bagay na hindi natin masisisi sa taong may pinagdadaanan kasi hindi natin kayang isipin kung ano yung nasa isip nila. Kung meron tayong mga kakilalang ganun, pwede nating itap lang. Diba? Kamustahin natin. Kahit simple na kamusta lang, malaking bagay na, diba? Which is hindi nangyayari sa karamihan na may nagdadaanan. Sobrang nilulook forward ko nga po tong moment na to kasi parang sa sobrang haba ng panahon, ngayon lang ulit ako nakapag-open ng ganito. So marami pa siyang guesting, de joke. So yun, lagi-lagi nating kakamustahin yung mga loved ones natin. Kahit yung mga palangiti dyan, nako, minsan sila pa yung maraming pinagdadaanan. Yes. Sila. Anong tawag dun sa maskara ng sa mga Gen Z ngayon? Yung mga iba yung pinapakitang May term ba din? may term ba kayo dun? Wala naman. Parang hindi po kasi siya two-faced. Baka pwede na rin natin Hindi pala. ng two-face. Parang Malungkot siya pero pinapakita niya sa tao masaya siya, 'di ba? Lang natin doon. I-relate na natin. I-relate na lang natin doon sa I-relate na lang sa two-face. Yun. So, thank you. Thank you, Mai. Thank you, Mai, sa pag-guest. Thank you pag-share. thank you for trusting us na i-share sa amin yung story. Kasi hindi lang naman kami natuto dito or natututo. Matututo rin yung mga nakakakinig. Lalo sa mga ka-age mo na may pinagdadaanan. At sa mga mas bata pa na nandoon sila sa age na kinakwento natin kanina, sige, hindi naman namin kayo sinasabihan na huwag nyo nang i-try. Andudon pa rin kasing eagerness niyan na ma-try pero lagi lang kayong maging observant sa paligid nyo. Pag alam nyo papunta na kayo sa mali, tigil nyo na. Diba? Self-control. Ang daming mga self-control talaga. Walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo kasi una-una sa lahat, hindi nyo yan sinasabi malamang sa ibang tao, sa family nyo, yung mga ginagawa, yung mga hindi mali at hindi tama. 'Di ba? Alam ko, sa sarili nyo yan kasi na-explore nyo. Pero, dapat kayo sa sarili nyo ang magbantay. Kasi walang ibang tutulong sa inyo lalo't hindi talaga nila alam yung pinagdadaanan nyo. Kung kaya nyo maging open, meron kayong family, friends, na pwedeng pag-openan, mag-open kayo para makita nyo
yung mga bagay na hindi nyo napapansin sa sarili nyo, sila yung namumuna. Mas maganda kung meron kayong close friend. Or kung wala, andito kami. Open kami lagi kahit saang kwento. So yun, again, thank you. Sobrang Thank you, Mai. Thank you din po. Gumaan yung pakiramdam. thank you. Yun ang thank you sa amin. Oo. Kasi nakatulong kami somehow, di ba? So, bye-bye na guys. Kung gusto nyo pa ulit ng ganyang kwento, like, follow, and share lang sa amin. So, paano time ko pa alam? Bye-bye!